Hello again mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo? Nagpapasalamat lang po ako sa aking mga subscribers sa walang sawang suporta. Salamat po sa pagtitiwala at dito po pala dinidiligan ko ang aking mga gulay sa container dahil ito yung time na second harvest na ang aking mga pecha at talong. So ayan, kagagaling ko po yan sa trabaho tapos ginawa ko na yung mga dapat gawin. Hello mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo? Today's video, ito yung second time na magha-harvest na ng pechay. Kumbaga second batch dahil hindi ko naman siya pinutol mula ugat. So, meron pa tayong i-harvest na mga dahon na lumaki na after 1 week, kaya nung sinabi ko sa una. So, pati po yung talong, pipitasin ko na rin yung mga bunga niya nung nakaraan dahil malalaki na. Pwede na siyang pang-ensilada para bukas pang-agahan. So tara, samahan niyo ako mag-harvest. So ito na, umpisahan na natin mag-harvest sa container. Wow! Siyempre, kailangan ng lagayan. Tutulog pa ng agad kami. Siyempre, at ang gunting. Umpisa na natin. Check. Diba malalaki na siya? Parang nung nakaraan lang. So, mag-iiwan tayo ulit, hindi natin puputulin hanggang nakaugat para magtuloy-tuloy yung supply ng kanyang dahon. Ito, pwede nang puno dyan, hindi naman na masyadong malaki. Parang saka yung yung kamatis, yan o, gusto na dito. Pwede na siyang i-transfer sa container. So, abangan yung pagta-transfer ko sa container nito. Bali, isasabit ko din siya dito. Kasi dito lang pwede dahil ito, yung 8 oras na arawan. Lagay na natin ang pag-harvest. Ang laki oh. Diba? Wow. Ang laki. Okay, harvest natin yung talong. Sila, butas. Diba? Isa. Tapos yung kalabasa, magagapang na siya. Bawasan natin yung nakailalim ng unang dahon para mag-focus na siya sa paglaki. Kasi inaagawan ng nutrients. Ganun paglaki. Kailangan na natin bawasan. Bago ko naman ito hinarvest, diniligan ko muna siya para mas fresh na fresh pa. Kasi mainit kanina. Ako na mag-harvest ng sili. Hindi na-harvest ng sili. Ako lang mag-harvest yan. Ako magtanim. Ito, kunin na natin, bali. Tatlong bunga. Kunin na natin lahat kasi pwede na. Pag organic po, kasi pag sinabing organic, walang naka-spray dyan ng chemicals, ano man. Tama na lang yung mga nabubulok na gulay, prutas, ayun. Hanggang ganito lang po siya talaga kalaki pag organic. Tapos pitasin na rin yung sili. Yung hinog, yun lang po na parang mga putik-putak-putak yun. Sprayan natin yan na yung nababad na
balat ng saging, pwede pang stage. Mawala na. Mga aphids, kumbaga. Mga puti-puti na yun sa dahon. Kasi magiging sakitin ng halaman pag mayroon yun. Wala na. Yung siling walang ang. Buhay pa ang siling. Masyadong mainit. May pakita ko sa inyo na ang palayang bigaw. So ito malaki na siya. Kinuhanan na namin ng dahon. Inulam, dahon lang kinuha namin para tuloy-tuloy lang ang pagsuki ng kanyang dahon. Hindi namin kinuha yung vines niya. Yan, lumaki pa siya. Ganito lang siya nung kinuhanan ko siya ng dahon. So, ayan, tuloy-tuloy na siya. Pwede na rin siyang dahunan pag mag-ulam ng munggo o kaya. Meron ba dito may tumubo? Ito yung ampalayang Tagalog na buto. Nilagay ko dyan tumubo. So, yung gumamaya na ko, ang bihira lang mamulaklak po yun. Mulaklak na yun siya. Hintayin natin yung kailangan siguro i-transfer lang ito yung naaarawan. Siyempre, kukuhanin na din natin yung mga siling haba o panigang. Kailangan natin ng frogs. Pakihawa. Ang taas ha. Pinadulo ko nina. May anghang na ba yan? Ulat. Uy, harvest na lahat. Harvest sa paksiw, sinigang, kilawin. Taas eh. Ay, hirap maging mali. Pero nakaka-enjoy mag-harvest. Well, di ko na kaya, ikaw na lang. Ikaw na lang. Balik tayo. Mamaya na. Ito na po ang aming na-harvest. Nakalibre na naman po sa ulam. Ito na nga't madaling araw, nag-ihaw na ng talong at ginawang ensilada with matching coffee and meatloaf. Ito na po ang breakfast namin. Tara, kain po tayo.